Magandang umaga sa ating mga tagapakinig, no? Una sa lahat, ako po na may magpakilala sa ating mga tagapakinig, sa ating mga viewers dito sa YouTube at saka sa Facebook. Ako po si Pastor Elisar Iramis, pastor sa Grace Baptist Church dito sa bayan ng Butuan, Agusan del Norte. Ako po ay nakapag-isip na gumawa ng isang video. At ito po ang pinakauna kong video na Tagalog ang ginagamit kong salita dahil kalimitan sa mga video ko dito sa YouTube at sa Facebook, Bisaya ang uh, ginagamit kong lingwahe, ano? Ngunit may nakapag-comments po sa akin dito sa YouTube. Sabi niya, kung maaari lang gumawa raw ako ng video na Tagalog ang gagamitin kong salita. Sabi nila upang makasabay naman daw sila sa kung ano ang tinatalakay natin, no? Yun ang dahilan mga kapatid, no? At intindihan ko yon kasi tayong mga Bisaya kahit papaano, makaintindi naman tayo sa salitang Tagalog. Kahit hindi masyadong maganda ang accent natin sa salitang Tagalog, pero nakaintindi tayo sa Tagalog. Pero ang ating mga kapatid na Tagalog, hindi nila tayo maintindihan sa ating salitang Bisaya. So, ito ang dahilan kung bakit na Tagalog ang ginagamit natin na salita ngayon. No? Ngayon, ang unang topic natin na ating tatalakay ngayon, ito po, ano, kailan, saan, at sino ang nagtatayo ng pinakaunang religion dito sa mundo. Ito po ang unang topic na tatalakayin natin ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. Sabi ng ating mga kapatid na Roman Catholic na sila raw ang pinakauna na relihiyon dito sa mundo kasi sila ang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ating pag-aralan mga kapatid ang katotohanan ayon sa banal na kasulatan. Yun ang gagawin natin. Alam niyo mga kapatid, ang pinakaunang pananampalataya, yung salitang pananampalataya sa ibang pagkasabi is religion. Yun ang kahulugan ng salitang pananampalataya, religion. Ang pinakaunang religion mga kapatid na naitayo dito sa mundo, ito po'y tinatawag na paganismo. Yun ang pagkasabi. Paganismo, ibig sabihin, ating pag-aralan kung ano ang ibig sabihin ng paganismo o paganism. Ang paganism ay isang uri ng pananampalataya na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun ang paganism mga kapatid. Isang ugali sa pagsamba na doon pa sa Garden of Eden ay tinuturo na ni Satanas o ni Diablo, Yawa o Satanas. Mababasa natin ito mga kapatid sa Genesis chapter 3 verse number 1 down to 7. Ito po ang pagsimula sa pananampalataya na tinatawag na paganismo o paganism. Ito po'y tinatawag na paganism ayon sa ugali na kanilang pananampalataya. Okay, basahin natin. Verse number 1. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alin naman ng mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos at sinasabi niya sa babae. Tunay bang sinasabi ng Diyos, huwag kang kakain sa alinmang punong kahoy sa halaman? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halaman ay makakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halaman ay sinasabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon
ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamamatay. Yun ang pagkasabi. Tuloy natin sa verse number 4. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos. Oh, tandaan natin mga kapatid ang isang punto na to, parang Diyos. Tinuturuan niya ang tao na magiging isang ambisyosong magiging isang Diyos, no? Na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang nakita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kaniyang asawa kasama niya at ito'y kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilala sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang pantupi. So ito mga kapatid ang nangyayari doon sa halaman ng Eden, no? Sa Garden of Eden, ito ang nangyayari. Kung napapansin niyo, ang diablo nagsasalita pabaliktad. Sabi ng Diyos na sila'y makakain sa mga bunga ng kahoy sa halaman, ngunit sa kahoy na nasa gitna, yun lang ang hindi nila maaring kainin. Pero si Satanas, iba ang sinasabi. Ang babae naman ay dinagdagan ang salita ng Diyos, no? Ito po mga kapatid, kaibigan, ang isa sa mga patunay na hindi dapat dagdagan natin ang sinasabi ng Diyos, no? Sabi ng Diyos, huwag kang kakain. Pero sabi ng babae, huwag kang kakain kahit sa paghipo man lang. Ngunit hindi nagsasabi ang Diyos tungkol sa paghipo, no? Sabi ng Diyos, huwag kang kakain sa bunga ng kahoy na nasa gitna kasi tiyak ikay mamamatay. Ito ang pagkasabi ng Diyos. Pero sabi ng babae, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamamatay. Kung napansin ninyo, iba ang pagkasabi ng babae. Sinabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, tiyak. Sabi ng babae, baka. Hindi nakatitiyak ang babae. Pero sabi ng Diyos, tiyak. Ito pa, sabi ni Satanas sa babae, verse number 4, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. O, kita niyo, sinungaling, no? Sabi ng Diyos, tiyak kayo mamamatay, pero sabi ng diablo, tunay na hindi kayo mamamatay. Kita niyo kung gaano siya kasinungaling, ano? Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos. O, doon na, dito na. Dito mga kapatid, nagsimula ang doktrina ni Satanas, no? Kasi itong pagtutukso niya sa tao, yun ang oras na ipinapakilala niya ang kaniyang doktrina at ang kaniyang religion o pananampalataya. Tinuturuan niya ang tao na magiging tagapagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Sabi niya, at kayo'y magiging parang Diyos na makakilala ng mabuti at masama. Yun ang rason.
Yun ang reason niya. Kita ninyo, dito dito nagsimula si Satanas sa kaniyang turo tungkol sa Diyos-Diyosan. Kinukumbinsi niya ang babae na magiging isang Diyos. At dito sa Garden sa Eden, nagsimula ang doktrina ni Satanas noong tinukso niya ang tao sa kasalanan. Okay, mga katanungan at kasagutan. Ito po ay pagsamari natin mga kapatid sa bersikulo na ating pinag-aralan, ating inaaralan ngayon, no? Okay. Mga tanong, ano ang unang religiyon? Ito po ang sagot, paganismo. Kailan nagsimula? Noong kapanahunan nila kay Adam at Eva. Saan itinayo ang paganismo? Sagot, doon sa Garden of Eden. Okay. Sino ang nagtatayo? Si Satanas. Ano ang doktrina? Pagsamba ng Diyos-Diyosan. Yun lang mga kapatid. Siguro dagdagan natin sa sunod na panahon, pero sa ngayon, hanggang dito na lamang tayo. At maraming salamat sa ating mga kapatid na nakikinig. Kung may katanungan kayo, pwede niyong itanong, i-type niyo dito sa comment section at atin po itong uusapan sa sunod natin na video. Sagutin natin to, no? Maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat ngayon.